first time na mag-train dito sa Titans kasi syempre and this is my first time na mag-train ng ganitong topic, most likely dito sa Ascendra International. Pero ito na din yung kumbaga naging forte natin since then na tinitraining previous na company pa, and hoping na syempre this afternoon ma-share natin, and after this training hoping na may matutunan kayo. And syempre, at the end of the day, hindi lang matutunan, kundi ma-apply sa negosyo na ginagawa natin dito sa Titans and dito sa Ascendra International. So, hello, hello. Shout out sa lahat ng mga andito, sa lahat ng mga OFW partners natin. Hello, hello sa inyong lahat dyan. And syempre, hello din sa lahat ng mga hubbers. So magingay ang mga hubbers. And sabi nga, I do suggest, mas maganda na na-take note mo kasi mamaya pagpapakinggan mo lang, syempre, after ng training na to, papakinggan mo, marami kang iniisip. Baka after an hour, mawala na sa isip mo. So mas maganda na sinusulat mo, mas maganda na tinitake note mo kasi sabi nga daw nila, pag sinusulat mo ang napapakinggan mo, mas nare-retain siya sa mind natin. Mas malaki or malawak or mas malalim yung pag-retain ng topic na yon na we're in maa-absorb mo talaga yung topic, yung pag-uusapan natin right now. So, without further ado, syempre, magpakilala muna ako para at least maano nyo din, makilala nyo din ako. So, my name is Mary Chris Carancio. I'm from Iloilo and I am a former finance manager for 9 years. So, 9 years ako na naging empleyado, and because of this opportunity under Titans and under Ascendra International, ito yung nakatulong sa akin. So, nakaalis ako in short sa pagiging empleyado, and right now, I am doing this business full-time. So, kagaya nyo lang din ako na nung nagsimula, wala ding alam, most especially online. So, nung nag-shift into online, isa din ako sa nangapa, isa din ako sa nag-start from scratch na paano ba mag-market online kasi nakasanayan na face-to-face. Paano ako kuha ng market, makakapag-target ng mga clients ko online. So, paano ko sila explainan? How can I gain trust? Kasi most especially, when we are doing online, syempre, hindi natin nakikita yung tao. Nakakausap lang natin sa online, naghaw lang sila. And ano yung gagawin natin? So, most especially, we want to gain trust. Kasi pag nag-gain natin yung trust, dyan na sila magsisimula na magpadala, magtiwala sa negosyo mo, and syempre magpadala na ng kanilang hard-earned money. So yun yung pag-uusapan natin right now. So let me share my screen para at least mas maintindihan nyo lalo. Sige, share natin. Ayun. Ayan. So nakikita ba yung screen ko? Ayan, share screen natin. Ayan, so welcome to Social Media Marketing Training. So, syempre, pag-usapan natin right now kung paano tayo makapag-market sa social media. Alam naman natin na umaga marami tayong ginagamit ngayon na social media. Merong Facebook, merong TikTok, merong Instagram, merong Reels. So, sa Facebook din naman yan. So, marami. Meron pa ngang iba na kuha ng clients sa dating app. So sobrang dami ng ano natin ng pwedeng pagkukunan ng ating mga clients. So, sabi nga nila, paano tayo makapag-market? So, most especially, kailangan una muna maintindihan natin yung online. Ano nga ba yung strategy? Ano yung kailangan nating malaman na online marketing strategy para makapag-catch tayo ng market online? So, excited na ba kayo? Sige, paki-comment naman kung excited ka na. So, syempre, ako personally excited ako na ma-share ito. So, ako I suggest kung may ginagawa ka dyan, makinig ka muna. Mabilis lang ako mag-training, mga 3 hours. So, anyway, let us share online marketing strategy. Pero before that, gusto ko lang muna i-share sa inyo yung data or kumbaga yung ano natin, yung data natin with regards to
the social media platform worldwide. So ano nga ba yung most used? So pag-usapan natin right now yung Facebook. Kung titingnan natin sino yung pinakamadami, kundi yung Facebook. Facebook talaga yung pinakadami right now na gumagamit. So, aside sa TikTok, so honestly, during that time, ito talaga yung ano talaga Facebook eh. Kasi ito yung pumalit sa kay Friendster, sa kay ano pa yon yung hindi ko na inubutan yung iba eh. So meaning to say, kahit ang mga Filipinos na even sa rural area, may cellphone, may Facebook. So, and right now, ang sobrang ano na sobrang lawak na ng technology kasi minsan naaabot na ng internet ang mga rural area. So, meaning to say, lumalawak at lumalawak yung market natin. So, kung titingnan natin, how wide is your online market? So, actually, yung data na to, 2023 kasi ito, kasi hindi natin maano yung sa market yung 2025. Pero kung titingnan natin, yung internet world na percentage. So kung titingnan natin siya, Asia. Asia ang pinakamadami kasi 54.2%. So most likely 4.3 billion ang user sa Asia. So, syempre, dyan tayo belong kasi sa Pilipinas tayo. So, kung titingnan natin right now, ang buhay natin nakapalibot or nag evolve into online. So, meaning to say, kung topikin mo yung sarili mo kasi nakasunod ka sa innovation, nakasunod ka sa uso. Tapikin mo sarili mo, congratulate mo kasi yung negosyo na ginagawa natin, nakakasunod tayo sa trend right now, sa panibagong innovation right now. Kasi marami namang negosyo sa labas na pwedeng gawin. May traditional na business, pero nga lang, let us discuss kung ano yung advantage ng online marketing. Kasi alam naman natin, siguro alam nyo din, may mga negosyo sa labas na pwede mo namang umpisahan. Pwede ka magsari-sari store, pwede ka magpatayo ng refilling station mo, pwede ka magpatayo ng laundry shop mo, pwede ka magpatayo ng kung anong-anong shop. Pero at the end of the day, bakit importante na nagnenegosyo ka online? So, sabi nga, anong advantage pag sa online marketing ka? So, number one is wide market. So, kung titingnan natin, sobrang lawak ng market natin right now. We are here in the Philippines, Habers, lahat ng ginagawa ng negosyo na to. Andito lang tayo nakaupo sa bahay. Gusto ko maano nyo, gusto ko ma-realize nyo na sobrang ganda ng negosyo natin kasi nakaupo tayo sa bahay pero we are expanding our business all over the world. Pag nag-traditional na negosyo ka, pag nag-expand ka ng negosyo mo sa ibang lugar, kailangan magpatayo ka ng branch mo, kailangan panibagong permits, kailangan lahat, kailangan may tao ka doon, kailangan panibagong bayad. Malaking kapital ang kailangan mo to expand your business sa other country. Pero sa atin, since online yung ginagawa natin na negosyo, sobrang wide ng market natin. So, gusto ko maintindihan nyo na dito tayo sa Pilipinas, pero all over the world yung market natin na mga Filipinos for now. So, bakit minsan kung natatanong mo sarili mo, sobrang wide pala ng market ngayon, sobrang wide pala ng market pero bakit nag-e-end yung araw minsan na wala akong nakakausap? So, try to ask yourself bakit. Kasi kung titingnan natin, sobrang lawak ng market natin. And number two, since sobrang lawak ng market natin, unlimited yung prospects natin. Saan natin makuha yung prospects natin? Sige, pag-usapan natin, Facebook. Facebook, friends mo. Saan mo ba makukuha? Friends mo, nagko-comment sa'yo, nagla-like sa'yo, nag-view ng My Day mo, nag-view ng Reels mo, nagko-comment doon, nag-heart doon, lahat prospects yun. Sabi nga nila sa negosyo na to, lahat ng tao, lahat ng humihinga, pwede mo yon i-prospect. So meaning to say, ang advantage na ginagawa natin, unlimited yung prospects natin. So mamimili ka lang, mamumulot ka lang, hindi mo kailangan na kumbaga, pag limited lang, ganito lang pala i-prospect ko, ganito lang. So dito sa atin, lahat pwede natin i-prospects. So number three, less expense. Pag online yung negosyo natin, less expense tayo. Kasi pag magnegosyo ka tradisyonal, kailangan magbayad ka ng renta, kailangan magbayad ka ng tubig, kuryente, magbayad ka pa ng tao nagtatrabaho sa'yo.
So dito sa atin, dito lang tayo nakaupo sa bahay, ang binabayaran natin, wifi. So yun lang, wala na tayong inaano, binabayaran na kung ano pang daming binabayaran. Just like traditional na negosyo. Targeted prospect. So dito sa atin, so sa sobrang unlimited na prospect, ang kagandahan sa online, pwede mong i-target. So, pwede ka mag-target. Kunwari, gusto mo ba class A na prospect? Ano ba yung mga class A? Mga negosyante, mga seaman, mga first world countries. That is first class A target. Pwede kang mamili. Paano yon? Magsa-search ka lang sa Facebook eh. OFW sa USA, OFW sa Canada, OFW sa ganitong country, sa Europe. So, mag-a-add ka ng friends na ganun, targeted market, pag na-accept ka. Hi, hello. Doon mo na ilatag negosyo. So, that is targeted market. Gusto mo, mga seaman. Punta ka sa page ng mga seaman. Gusto mo, mga OFW. Pwedeng ganun. Gusto mo, student. So, pwede tayo makapag-target sa market just like ang negosyo na traditional. Siyempre, kung sino lang lalapit, yan yung magiging customer mo lang. So, syempre, hindi ka pwedeng mamili. So, next thing is quality prospects. So, yun yung sinasabi ko, since pinipili mo, since nagta-target tayo, meaning to say, magiging quality yung prospects natin kasi tayo yung mamimili. So, nakadepende sa target market na gusto mo, nakadepende sa gusto mong kitain, nakadepende sa gusto mong package na ilatag, ang quality prospects mo or targeted prospects mo na ibibigay. So, yun. And next thing is convenient and less hassle. So, convenient and less hassle kasi hindi mo na kailangan gumising ng alas 8, bibihis, maliligo, bibihis, kakain, babiyahe, makipagsiksikan sa punuan na sasakyan, makipagpilahan sa sobrang habang pila para makapunta ng office, and pag na-late ka pa may bawas pa yung sahod mo. So dito sa atin, convenient kasi dito lang sa bahay ginagawa natin. So pagising mo, pwede ka nang magnegosyo ulit kaagad eh. Pwede ka nang gawin yung negosyo agad. So kung titingnan natin, gusto ko ma-realize ng lahat ng andito, part-time or full-time mo man ginagawa. We are one of the lucky enough na nakita natin yung opportunity na to online. Kasi I know na kahit sobrang dami na yung involved online, sobrang dami pang tao sa labas na gusto din ng ganitong opportunity, na naghahanap din ng ganitong opportunity nga lang wala pang may nag-offer sa kanila. Pa silang na-encounter na ganito. So anong point ko? Mga sobrang swerte nating lahat kasi andito na tayo. So gusto ko maintindihan nyo na sobrang advantage ng negosyo na ginagawa natin, kaya kailangan natin itong i-maximize. So, aside from advantage, ano yung kailangan natin gawin? Since advantage yung negosyo na ginagawa natin, since alam mo na yung online talaga ngayon yung on track, yung trending right now. So, syempre, next thing is kailangan marketing tools needed. So, actually, na-discuss na din naman to. So, for sure, ano lang natin. So, kailangan syempre, hindi pwede na nagnenegosyo tayo online pero gusto mo, sample, gusto mo mag-attract ng prospect na seaman. Gusto mo mag-attract ng prospect ng seaman pero mga picture mo parang hindi din clear makita yung mukha mo ng seaman eh. Paano ka makapag-attract ng class A na executive kung mga picture mo sa Facebook pang-associate lang? Tama ba? So, kailangan na akma din. Sample, ito pala, sige, na-discuss na ni Ma'am Chris, yung online marketing, ito palang advantage niya. So, since quality prospect, mamimili ako, gusto ko seaman, gusto ko first world. Pero hindi akma pala yung tools na ginagamit mo. So, hindi ko naman sinabi na kailangan mo talagang bumili ng iPhone. So, as long na yung gadgets mo, so, hindi naglalag kasi pag naglalag yung gadget mo, syempre, it will take time. Maraming oras na nasasayang sa kakapindot-pindot mo. So, na-experience ko yan eh. So, yun. And syempre, most likely, kailangan maganda din yung picture. Kasi at the end of the day, sabi ko nga sa'yo, ang mga tao or mga clients natin online, since hindi tayo kilala, since nag-offer tayo ng negosyo, before nila yan, iti-take yung business natin,
tinitingnan nila yan yung profile natin. So, tinitingnan nila yan, Facebook natin, profile picture ba, maganda, cover photo, mamaya i-discuss ko yan. So, nagmamatter siya. So, ano yung endpoint doon? Kailangan, syempre, maganda yung gadget na ginagamit mo. Quality yung gadget. So, una-una, syempre, pag nenegosyo tayo, kailangan natin wifi. Hindi pwede na gusto mo magpa-pay in ng executive, pero all throughout your business, nagko-connect ka lang sa wifi ng iba. Nagko-connect ka lang sa data ng iba. So, hindi pwedeng ganun. So number two, pwede kang bumili ng tablet kung gusto mo. Nagpe-present ka ng business mo sa labas. So syempre, pwede namang papel-papel pero that is traditional way. Eh. So syempre, iba yung tindig mo. Pag sample, may negosyante ka nakamit sa labas. Meron kang manager na kamit sa labas. Gusto mo latagan ng executive. Pero yung dala mo, papel na nabasa pa, papel na gusot pa. So, syempre, how can you close a deal na 200,000 if ganyan yung ano natin, materials? So, iba pa din. Sample, gusto mo. Hindi ko naman pinipilit na ngayon kaagad. Pero this is part of upgrade din na mas maganda. May tablet ka na paglabas mo, nakalatag ka na eh. Ayan, hello sir, ganito pala oh. Ito si Ascendra. Ayun oh, click-click ka lang ng kamay mo. Swipe ka lang pala ng kamay mo. So that is part of investment. So ang good thing kasi sa negosyo natin, gadgets, bumibili tayo, partly, kumbaga, syempre, tumataas yung value na meron tayo. Iba kasi pag ang hawak mo, alam mong confident ka kaysa sa minsan yung cellphone na lang. Kunwari, cellphone na dala mo. Minsan nahiya ka mag-selfie, nahiya ka kasi alam mo hindi clear yung ano mo eh. Blurred yung picture mo eh. So, yun yung point natin. So, number three, pwede ka mag-invest ng computer. So, computer. So, syempre, importante din computer kasi syempre, dyan tayo mas mabilis na nakakapag-prospecting. So, and part din yan ng mas matagal kasi yung life din ng computer. So, number four, syempre, cellphone. So, hindi pwede na, sabi ko nga sa inyo, hindi pwede na gusto mong yumaman pero kumaga yung cellphone mo, nakikihiram ka lang. Yung cellphone mo, andyan ka lang sa point na syempre, um, okay lang na maka-text, okay na to na maka-send na may messenger, okay na to. So parang ganun. So hindi pwedeng ganun. So kailangan na syempre quality din. So pwede naman marami ngayon na ngayon yung cellphone na mas mura, merong 5,000 nga na ganda na yung maganda na yung camera eh. So yun yung natin. And syempre you have to invest in headset. Kasi pangit na negosyante ka, professional ka, wala kang headset. Bakit importante yung headset? So, siyempre, pag may kausap ka na clients, hindi pwede na, na naririnig ng mga kasama mo lahat pag nag-uusapan nyo. Hindi pwede na, sample, may kasama ka, kunwari, Habers. That's why sabi ko, Habers, mas maganda na may sarili kang headset kasi hindi pwede na pag nag-uusap ka, naririnig ng kasamahan mo. So, point ko pag naririnig, nagnenegosyo din yan. Tumatrabaho din yan, nagpa-follow up din yan ng prospect niya. Pag narinig niya pinag-uusapan nyo, may mga tao na hindi din 100% pa focus nila. Baka yung sinasabi mo, instead na sinasabi mo, yun na yung nire-reply niya sa prospects niya. So, let us be na lang na syempre kailangan magkaroon ka talaga ng headset kasi part of the requirement yan na sa negosyo natin. Magkano lang naman headset? May 100 nga may 150 yung local na headset para lang, syempre pag nagkausap ka, ma-close deal mo doon, maging professional ka. So, microphone, pwede ka mag-invest ng mic. So, ano nga ba yung mic? Syempre, pag lumalabas, nagba-vlog-vlog kasi ngayon, uso na yung yung content creation. So, ginagawa natin yun. So, pag lumabas, syempre, kailangan may mic. Kung sobrang ingay ng lugar na pinupuntahan mo, so mas maganda yung mic para clear yung boses mo. So that is part and sobrang dami pa. So isipin nyo lang na once na nag-i-invest tayo sa gadgets, sa marketing tools natin, so this is part of our money generating machine. Hindi to gastos, hindi to luho. So money generating machine siya. Kasi pag nagpalabas ka ng pera diyan sa ano mo sa mga tools mo later on, so pag-upgrade mo ng cellphone mo, may na-close deal ka na executive, bawi na cellphone mo kaagad.
So, tama ba? So, that is one of our marketing tools needed. So, next thing, let us talk about Facebook transformation. Since alam mo na mahalaga yung negosyo na ginagawa natin kasi online tayo connected and alam mo na yung tools na kakailanganin natin, let us talk about Facebook transformation. So, dito na tayo guys kasi sabi nga, yung Facebook natin right now, yung ginagamit natin talaga lahat. Kasi kung titingnan natin, TikTok, maraming users si TikTok, pero at the end of the day, pag may nag-how doon, itatransfer mo pa din sa Facebook mo. Kasi hindi mo naman kaya pwedeng ma-video call doon sa TikTok mo eh. Hindi mo naman makakausap doon sa TikTok mo. So at the end of the day, si Facebook pa din yung, kumbaga, yung pupuntahan ng lahat mo na clients. So, ang kailangan natin ayusin right now, si Facebook. So gusto ko maintindihan nyo, once nagnegosyo tayo, hindi pwede na, kumbaga, hindi mo aayusin yung Facebook mo right now. So, ano yung purpose ng training na to? So, sa Facebook transformation, so number one, of course, yung purpose talaga nito is to transform your Facebook into money generating application. So thus, we need to eliminate non-related activity that are not connected into being entrepreneur. So, ano ibig sabihin nito? So, ang goal ng Facebook transformation, syempre ma-transform yung Facebook mo right now na makapag-generate siya ng pera. So, kung before, ilang years mo na ginagamit yung Facebook mo na nagpo-prospect ng jowa dyan, ilang years mo na ginagamit yung Facebook mo na kumbaga naglalaro ka dyan, nawiwili lang sa video. This time, since negosyante ka na, dito ka na sa Titans, dito ka na sa Ascendra, so ang gagawin natin is to convert your Facebook into money generating machine. So, since ang goal natin, mag-generate ng pera yung Facebook mo, so ano yung kailangan natin gawin? Eliminate. Eliminate, delete, or kunin, or hindi gagawin ang mga hindi related na activity, yung mga hindi connected sa pagnenegosyo. So yan yung pag-uusapan natin all throughout this training. Kasi ang training ko na to, ito is introduction pa lang to. So sa next na mga weeks, may module 1 tayo, module 2. Palalalimin ko yung kaalaman nyo sa sa online marketing. Most likely magtatakal ako paano yung strategy sa posting, paano ka magko-connect ng tao sa online. So lahat 'yon. So yun yung purpose natin. So unang-una, syempre, ano yung gagawin? So, once na bago ka, what are the following things you need to do? So, since andito ka na sa sa Titans, nagnenegosyo tayo sa Ascendra. So, pag bago ka na member, mas maganda na mag-create ka ng panibago mong Facebook. So, bakit? So, kasi ganito. Bakit kailangan natin mag-create ng panibago nating Facebook? Kasi once na sample, empleyado ka, estudyante ka, OFW ka, so for how many years ginagamit mo na yung TikTok, yung Facebook mo na yan, I mean. So, honestly, pag nag-post ka dyan, maraming pressure along the way. So, pag-uusapan natin yan. So, for newbies, create new Facebook. Number two, to those with existing Facebook, delete negative posting in timeline or non-related in business. So, and number three, know the basic Facebook profiling. Yan yung topic na tatlo yung pag-uusapan natin right now. So, for newbies, create new Facebook. So, ano yung reason bakit kailangan mo mag-create ng new FB mo? So, pakinggan nyo guys para at least mas maintindihan nyo kasi baka andyan ka sa point right now na marami na din namang friends ko eh. Sayang, magkikreate pa ako ng bago. Hindi naman ibig sabihin na i-close mo yung Facebook mo na old or delete. So, dito, magkikreate ka lang ng bago. Bakit? Number one, para maiwasan ang mga side comments ng mga negative mo na kamag-anak at kaibigan. So, bakit? Kasi at the end of the day, pag nagnegosyo tayo online, syempre hindi mo pwedeng sabihin na nagnegosyo ka na dito, ay ma'am, pwede ba hindi na ako magpo-post? Pwede ba ma'am, hindi ko na gamitin Facebook ko, pero magnenegosyo ako online. Ang tanong paano? Paano ka magnenegosyo online kung hindi ka magpo-post?
hindi ka ano ng negosyo mo. So sabi ko nga always, hindi pwede na nagnegosyo ka na pero hindi mo binibigyan ng importance or hindi ka active sa Facebook mo kasi parang nagnegosyo ka, parang nagtitinda ka ng negosyo mo na close yung store mo. So sinong bibili? Tama ba? So, para maiwasan yung side comments ng kamag-anak kasi later on, magpo-post ka ng pera, magpo-post ka ng mga income mo, magpo-post ka ng, syempre, mga kasamahan mo na kumita. So, later on, pag nakita ng kamag-anak mo, magme-message yan sa'yo. Anong sasabihin? Syempre, sasabihin niya na, oh, hindi totoo yan. Minsan, nagko-comment pa sila sa post mo na hindi totoo yan. Ay, loko-loko lang yan, scam yan, ganito, ganun. So, syempre, mas maganda na pagbago yung Facebook mo, fresh lahat ng market mo doon, fresh lahat ng friends mo doon. So, makakagalaw ka, makapag-all out ka sa posting mo. Number two, para hindi ma-pressure sa pamilya na naghihingi ng pera at nangungutang pag nag-post ka ng pera. Kasi syempre dito sa negosyo natin, to attract market, syempre ano ba yung market natin? Yung tao sa labas. Ano ba yung gusto ng tao? Kumita. Ano yung gusto ng tao? Pera. So, ano yung dapat i-post natin? Syempre, yung kitaan na side, yung pinopost natin, kumita ako ngayon, pera ka na hawak, ganito, ganun. So, syempre, yung goal mo na makapag-attract ng prospect, since may friends ka sa Facebook na kamag-anak mo, mga friends mo, so ano ang tendency? Magme-message siya na magpadala ka na dito, may kinikita ka naman pala dyan eh. Pinapabayaan mo kami dito, wala ka nang pakialam sa amin, ganito, ganito, may encounter mo. So when you are starting sa business, pag hindi ka malalim doon, honestly, yan yung nagpapabagal. Kasi maapektuhan ka eh, pamilya mo eh. Magme-message pamilya mo, magpadala ka na dito. Yun yung sasabihin sa'yo, wala ka nang pakialam sa amin, ganito, ganon, umuwi ka na lang dito. Anong mafe-feel mo? Maglolo moral ka, maglo-low energy ka. In effect, hindi ka na makahataw sa isang araw. In effect, hindi ka na makahataw sa the next days. Kasi iniisip mo yung sinasabi ng pamilya mo. Pero hindi ka pa nga makapagpadala kasi nga, yung pinitsuran mo, pera ng kasamahan mo pa lang, income ng kasamahan mo pa lang. Kasi nga, kumaga nagkakaroon ka ng posting or art of posting para makapag-attract ng clients. So, that's why kailangan may panibagong Facebook kasi nga gusto natin na syempre, pag whatever post na ilalagay natin dyan, walang pamilya na magme-message, walang pamilya na mangungutang. So, yun yung ano natin, yun yung gagawin natin. Yes. So number three, para makapag-select ka ng tamang market. So dito naman, syempre kailangan para makapag-select ka ng ano ng tamang market at least bago Facebook mo. So mamimili ka lang doon, OFW, Seaman ba, kung ano-anong ilalagay nyo. So, yun yung ano natin, reason sa pag-create ng Facebook. And lastly, para bago lahat ng friends mo at maging visible lahat ng mga activity mo sa kanila. So, isa sa importance na pag-create ng bagong Facebook, para since bago lahat ng friends mo, whatever posting mo dyan, inspiration ba yan? Mag-attract ba yan ng mga clients? So, yun yung ano natin, yun yung gagawin mo. So, ang kagandahan doon, pag post mo, makikita lahat yun ng prospects mo or ng clients mo or ng friends mo. Bakit? Kasi syempre, fresh lahat eh. Magiging visible lahat ng activity mo sa kanila. Unlike pag old Facebook mo, kahit mag 5,000 yung friends mo dyan, di ba usual nakikita mo, bakit 5,000 yung friends ko pero pag nag-post ako, 8 lang nagla-like, 10 lang nagla-like, maganda na nga ako pinopost ko eh, sexy na nga ako eh, pero bakit ganito lang nagla-like? Kasi nga sa Facebook mo, madaming patay dyan. Anong sinasabi kong patay? Merong friends ka na patay na. Honestly, yung literal na patay, pero friends mo pa. Merong Facebook friends ka na may 6 ang pangalan, 10 ang pangalan, pero friends mo lahat ng pangalan na yon. Merong friends ka dyan na 5,000 friends ka, pero wala kayong interaction. Anong ibig sabihin ng interaction? Matagal mo ng friends pero hindi kayo nagme-message, hindi ka nagla-like sa post niya, hindi din siya nagla-like sa post mo. Kaya kahit anong post mo, hindi yan lumalabas sa newsfeed nila. Kaya nagtataka ka, bakit ang ganda ng post mo pero walang nakikita, hindi nakikita nila.
So that's why sobrang importance ng interaction sa ginagawa natin. So that's why kailangan natin mag-create ng bagong Facebook para whatever na posting natin doon, gusto natin mag-attract ng itong clients, makapag ano ng itong clients, maraming maghaw. So maganda bagong Facebook. So yun yung reason bakit magki-create tayo ng bagong Facebook natin. So I do hope na nasusundan. Mabilis ba ako? Or may natutunan ba guys? Paki-comment naman kung may natutunan kayo para at least alam ko. Ayan, kaso nga lang hindi ko lang mabasa dito. So hoping na syempre may natutunan kayo. Ayan, so ayan. I think may nagko-comment naman. Hindi ko lang makita dito. So anyway, let us proceed. So next thing is delete mo yung ano nga ito, yung unnecessary na ano na mga posting na hindi related sa business. What post you need to delete? So, if you have existing na Facebook, kunwari, bago ka, gusto mo mag-create ng Facebook, mag-create ka. So, pag-create mo ng Facebook, since may existing ka na Facebook na gusto mo ding i-market yung Facebook pa na yun, pwede naman. Pero mas maganda kung gusto mong i-market pa din yung Facebook na yun na old sa negosyo mo, so ito yung kailangan mong gawin. Delete mo yung mga unnecessary post doon. So ano yung post na kailangan mong i-delete doon? Baka nung wala ka pa sa negosyo na to, mahilig kang mag-post ng nag-aaway. Kasi ano kayo, marites. So, baka andyan ka sa point na syempre kung anong mga negative doon na dadaanan sa newsfeed mo, sinishare mo, pinopost mo. So, kailangan right now, since magne-negosyo ka, gagamitin mo yung old Facebook mo. So, kailangan i-delete mo right now. Kasi baka may naisharan ka ng executive, eh pagtingin doon sa Facebook mo, na-scroll down pag scroll down niya, nakikita yung mga negative na post mo. So, sinong tao yung sasama sa negative na tao? So, wala. So, syempre, kailangan natin ayusin. So, right now, syempre, i-delete mo yung mga na-post mo na may na-post ka doon na nag-aaway, nag-post ka doon ng aksidente, kasi yung mga ganun, negative na energy yung yung binabagsak kay sa atin. O may na-post ka doon na gubad ka, may post ka doon na patay, or politics, so depende. So, yun yung kailangan nating i-delete kasi kumbaga ito talaga yung reflection kasi natin eh. Yung mamaya malalaman nyo kasi yung Facebook is our reflection sa clients natin. Hindi pwede na nagnenegosyo ka pero hindi akma din talaga sa pagnenegosyo yung posting mo. So parang ano tayo eh, parang nagnegosyo tayo online, parang artista na tayo. So hindi pwede na yung artista, ano ba yung artista, 'di ba? Yung mga komedyante, ang komedyante may problema naman eh, pero since komedyante sila, kailangan nilang magpatawa. The same with us. Since negosyante tayo, hindi pwede na kung anong pinopost-post mo lang dyan. So, palaliman ko yan sa mga next na module ko. Hindi pwede kung ano-ano lang pinopost mo dyan. Kung ano naisip mo, kung ano nararamdaman mo, ipopost mo lang. So, hindi pwedeng ganun kasi artista tayo. So kung ano yung rule natin, ano ba yung rule natin right now to share the opportunity para makatulong sa maraming Filipinos or all over the world. So yan yung rule natin. So that's why kailangan natin tong i-delete or eliminate sa old Facebook natin. So number 3, importance, basic Facebook profiling. Ano yung importance ng FB profiling? So, syempre, sabi ko nga sa inyo, this time guys, since andito ka na sa Titans, nagnenegosyo na tayo online sa Ascendra International, so kailangan maayos mo yung profile mo sa Facebook. So, ano yung profile? Siyempre, pag maganda profile mo, pag maayos profile mo, pag professional profile mo, professional din maa-attract mo. Yung target market din na gusto mo, yung maa-attract mo. So, ano yung importance ng FB profiling? Ayan, nagbaliktad yung profiling, nauna yung R. So, anyway, so number 1, because you are an online entrepreneur now. So, sabi ko sa inyo, bakit aayusin natin yung Facebook profiling nyo? Kasi nga, nagne-negosyo ka na right now, negosyante ka na right now, hindi ka na tambay, hindi ka na construction worker, hindi ka na empleyado, hindi ka na OFW, negosyante ka na. Kailangan, kumbaga ipasok mo yan sa isip mo, ipasok mo yan sa ano mo, sa puso mo na negosyante ka na. Hindi ka na nagtatrabaho, hindi ka na
naggagawa ng mga bagay na parang kung ano-ano na lang. So, negosyante ka na right now. And of course, bakit kailangan nating ayusin yung Facebook profiling mo? Kasi we are in a million business and we are goaling o mga ang gino-goal natin right now is billion eh. Billions business. So, syempre dapat pag ang profile natin sa Facebook yung tipo na nagne-negosyo to. O malupit tong negosyo niya. Grabe, high ano pala to. High standard pala to. Malaking negosyante pala to. Parang gano'n yung pagkita ng Facebook mo, grabe, lupit pala tong tao na to. Ay, ito background niya before, grabe yung transformation. So, hindi pwede na ano, na kung ano lang nakasanayan mo na ginagawa before, kung ano lang, kung saan ka lang, parang astig ka sa Facebook, parang ang ano lang, ano yung tawag dun sa sa parang tambay-tambay lang yung mga post mo. Hindi pwedeng ganun kasi nagnenegosyo na tayo at saka billion business tong ginagawa natin na negosyo. So number three, your FB account reflects who you are. So it should be presentable, reliable, and authentic. So since bakit kailangan nating ayusin yung FB profiling? Kasi yung Facebook natin, nagre-reflect ito kung sino tayo. So, kaya nababasa natin yung tao. Sample, sa posting pa lang. Ako, honestly, nakakabasa ako ng tao kasi kung may pinagdadaanan, even inspiration niyang pinopost niya, alam ko na kung ano yung pinagdadaanan niya right now. Kasi in ano lang kino-convert lang into inspiration. So, pero nevertheless, syempre, kailangan, since ang Facebook natin nagre-reflect kung sino tayo, it should be presentable. Anong presentable? Siyempre, kailangan maayos yung mga mukha natin doon. Yung Facebook na yung mga picture natin doon maayos. Hindi yung tipo na nag-o-offer ka ng 200,000 pero yung mga post mo kung ano lang mga damit mo doon. Kung hindi na kung titingnan parang example sa bahay ka na ano pinopost mo pa. Nakapambahay, so hindi pwedeng ganun. Sabi nga, artista tayo. So, presentable, reliable. So, reliable and authentic. Kailangan totoong tao. Yung tipo na pag nakita, alam ko, sasamahan ko tong tao na to kasi nakikita ko yung authenticity niya. Yung totoong tao niya sa Facebook kahit hindi ko pa nakakausap. Kahit hindi ko pa nakikita. So, yun. And number four, you already gain trust from client before you talk to them. So, ang mga clients natin from Facebook, from TikTok, from ads, kung saang application, papunta sa Facebook, sabi ko nga sa inyo, hindi yan sila nagme-message kaagad ng how. Kunwari, TikTok. So, nag-send ka ng script. So, kung interested ka, ma'am, you can comment how ito yung Facebook ko. Alam nyo ba yung clients, hindi yan nagde-direct ng how kasi ang ginagawa nila, tinitingnan pa yung Facebook nyo. Tinitingnan pa yung profile mo dyan. Sige, tingnan ko nga, ano bang ino-offer na to? Ano ba yung, sige, tingnan ko nga. Pagtingin pa lang sa profile picture mo, hindi maayos. So, yun yung ano natin. So, sa profiling pa lang natin, pagkita niya kasi na katiwa-tiwala ka, professional ka manamit, tindig mo pa lang sa picture, kitang-kita. Yung tipo na doon pa lang makapag-gain na siya ng trust sa'yo. Hindi ka pa man nakakausap, hindi ka pa man nabibideo call. So, that is important of FB profiling. So, yun. So, syempre, pag-usapan natin ngayon yung basic Facebook profiling. So, ano nga ba, since dito na tayo sa FB profiling, ano yung kailangan ayusin mo sa profile mo sa Facebook? So, number one, syempre, ang kailangan mong ayusin is cover photo. So, nakikita nyo naman dyan lahat. So, cover photo natin, of course, landscape. Dito actually meron yang cover photo. Sige, next natin. So, cover photo natin is of course landscape. So, dapat ang tingnan nyo din, pag nag-cover photo kayo, hindi pwede na nakatayo. Minsan kasi may nakikita ako na cover photo, yung hindi siya naka-landscape. So, nakapatayo yung picture. So, pag in-upload niya yung cover photo, may naka-block sa gilid. So, pangit sa tingnan. Kailangan make sure yung cover photo mo, yung picture mo, naka-landscape. So, ano yung pwedeng ilagay sa cover photo? Pwedeng best picture mo, yung pinakamaganda mo na picture. Yung inspiring quote, pwede din. Yung community,
Pwede din community or dream board. So wala akong makita na nagpo-post na ng dream board right now eh. Pwede din community, pwede mo din ilagay sample yung nag-event sa Decagon, yung event ng sa Titans, yung sobrang daming tao, so pwede ganon. So, ayan, sample na lang yan. Sample, si Mentor Manuel, ayan, sasakyan, pwede doon. Dream board mo, pwede mong ilagay dyan. Gusto mong isasakyan na ipapalabas this year. So, pwede mong i-cover photo din yan. Na, next thing, si Josel, ayan, nakita nyo naman sa cover photo. So, pwedeng tatlong picture niya na kinulage. Ayan, so, syempre, maganda yung effect. So pagkita pa lang ng cover photo niya, ayan, grabe, ano sasamahan ko to, papalabas ako nito ng executive. Ayan, si Gemly, ayan, community. Kasi pinost na dyan yung sa Titan, sa Empire International. Ayan, maraming tao sa likod. Si Mentor Girly, ayan, yung mga awards, kung anong mga ano niya, um, awards na natanggap. So, pwedeng ganon i-post natin. So, cover photo again, make sure na ang cover photo naka-landscape and syempre yung pinakamagandang picture mo din. Make sure na clear, hindi yung tipo na nag-cover photo ka pero ano lang, yung tipo na kung ano lang dyan nakita mo na hindi connected sa yung tipo na hindi pang professional, hindi pang negosyante. So, hoping na nasusundan guys yung ano natin, yung training. Actually, patapos na din ako. Tamang-tama to 1 hour. So, yun. Hoping na nasusundan nyo yung cover photo. So, again, pag hindi mo pa naayos yung cover photo mo, tingnan mo after this training. And after this training, ayusin mo na. Huwag mo nang patagalin pa. Kasi nasasayang yung prospect na kinoconnect mo na ano na nalulose mo kasi nga pagkita ng cover photo mo, hindi akma sa negosyo na ginagawa natin. So, number two, profile picture. So, profile picture, so ano yung rule natin sa profile picture? So, kailangan ang profile picture natin is whole body or half body. Iwasan natin na mag-picture ng, siyempre, ayan, ang wrong. So, ano nga ba yung importance ng profile picture? So, it measure or gain trust of your prospects. So, pag maganda profile picture mo, syempre nagme-measure yan ng gain or trust. Kunwari, itong sample, yung wrong na profile picture, nagne-negosyo ka ng billion business na company, nag-offer ka ng 200,000 pero yung profile picture mo nakatalikod. So, sample, may gusto mong ilipat from ads mo US. From ads mo na US, tinransfer mo sa Facebook mo. Pero nung nakita sa Facebook mo, nakatalikod yung profile mo, sinong gaganahan na maghaw? Baka scammer to. Baka dami account to. Kasi hindi ko naman nakikita yung tsura nyo dito eh. So, sample, gusto mo din, ayan, iwasan din natin na mag-profile picture ng ng nakamas at saka yung ilong na nakikita, hindi na nakikita yung buong mukha. So, siyempre aso. Kung hindi ka naman aso tao ka naman. Siyempre, paano pag na-transfer ka ng clients mo, tatingnan, ay, ito pala si ano. Ay, aso pala to. So, paano magigain ng trust? So, gusto ko maintindihan nyo guys na siyempre, kailangan, pag nag-picture tayo sa profile picture natin, pag nag-ano tayo, kailangan yung lagpas baywang yung nilalagay natin. Para at least that is ano daw that is a part ng percentage ng trust na binibigay ng prospects natin. So, yun. So, yan, yung right. Ayan, sample sa akin, sa kay Mentor Charlie, kay Ma'am May Tison. Ayan. So, syempre, nakikita. Nakikita yung buong mukha, walang natatakpan. Iwasan na natin mag-post ng profile picture natin na naka-sunglass. O, alam ko pogi ka, alam ko maganda ka, pero hindi yan akma sa negosyo natin. Kasi pag nag-sunglass ka, hindi nakikita yung mata mo. Mata ang pangunahing nagko-connect sa tao na makikita sa mata mo, ano to? Nakakita pala to. Joke lang. So, siyempre, iba talaga iba yung dating pag nakikita yung buong mukha mo na walang natatakpan. So, hoping na nasusundan, guys. So, syempre, profile picture. Hindi pwede na nag-profile picture ka, yung tipo na blurred pa, yung tipo na sa babae, yung tipo na hindi nakapag-makeup, yung
buhagag yung buhok, yan yung profile picture mo. So, mas maganda na syempre maganda din yung profile picture mo. Kasi sabi ko nga, pag galing yan sa ads, galing yan sa TikTok, titingnan yan talaga yung profile picture mo. Oh, maganda pala ang babae na to. Ah, pang ano pala to. Pang-executive talaga to eh. Ayan, tingnan mo. Yung tipo na ano, na maghahaw talaga kaagad. Hindi na yung tipo na hindi na ako magaw, nakatalikod pala eh. Hindi na ako magaw, hindi ko naman makita yung mukha nito eh. Pa-scammer to. So, instead na mako-close deal mo pa, papayin mo pa, nalulus mo yung client na yun. Kasi nga, hindi maayos yung profile picture mo. So, for sure, sa mga bago, first time nyo lang to marinig kasi panigurado, syempre, tagal na din tayo nagagamit ng Facebook pero hindi naman natin yun na ano eh, na-check eh, kasi wala namang training na ganito. So, kung andyan ka sa point na syempre hindi mo pa naayos, sabi ko nga, wag mo nang patagalin after this training, palitan mo na din profile picture mo. So, ano yung ano kasi, guys, may ano din to ha, may connect din to sa ano natin sa engagement kasi once na nag-change tayo ng profile picture and cover photo, lahat ng mga friends natin na notify, lumalabas yan na nag-change tayo. So, di ba usual, pag nag-post ka, konti yung nagla-like, pero minsan pag nag-change ka ng profile picture and cover photo mo, maraming nagla-likes and nag-heart. So that is part of pagpapataas din ng engagement, ang pag-change ng profile picture and cover photo para pataasin din this time yung algorithm mo sa Facebook. So later on, i-discuss ko din yan sa next week yung algorithm para at least alam mo din. So, yun. Number three, FB name. So ito yung pinaka-importante, yung FB name. So, syempre yung FB name dapat real and correctly spelled. So, hindi pwede na nagnegosyo tayo right now, pero yung pangalan mo sa Facebook, binabaliktad mo. Ayan o, pangalan yan yung wrong. Yung pangalan mo, Chinese. Pangalan mo, Arabic. So, paano yan mababasa ng prospect mo galing sa TikTok, galing sa ads? Pag transfer mo, uy, di ba may pangalan yun? Bakit naka-Arabic dito? Siya ba to? Baka scammer to. Baka ano to? So, anong sasabihin ng prospect? So, syempre, hindi ka na i-add, hindi ka na i-message. Ayan, baliktad na pangalan. Ayan, boss king ng PSA. So, mga OFW, usual ganyan eh. So, pero since andito ka na sa negosyo na billion, dito ka na nagne-negosyo na, syempre professional ka na, sabi ko nga artista ka na, kailangan kung ano yung name mo sa ID mo dyan, sa passport mo, name mo dyan sa SSS ID mo, name mo dyan sa national ID mo, yun din ilagay mo sa Facebook. Kasi anong mangyayari? Anong effect nito? Pag binago-bago mo yung pangalan mo, sample from ads, from TikTok, gusto mo nang i-close deal. Since pagpunta sa Facebook, hindi akma or hindi tugma yung pangalan mo, ang tendency magpe-pay in na sana na executive eh. Pero hindi nagtiwala kasi nga hindi connected yung pangalan mo. Kunwari, na-close deal mo na. Ito yung ano pa, pinaka-worst case scenario. Na-close deal mo na yung prospect, magpapadala na ng 200,000. Nung na-send mo yung ID mo, hindi tugma pala ang pangalan mo sa Facebook. Kunwari, nagamit ka, Mary Chris pangalan ko sa ID ko. Pero ayoko kasi gamitin yung Mary Chris eh, para hindi nila ako makita eh. Gusto ko ano na lang, Carla na lang ilalagay ko. Nung ano ma'am, sige ma'am, sige congratulations ma'am. Saan mo ipapadala ma'am yung 200,000 ma'am? Sa video, sige. Sa video ma'am, isesend ko yung video ko. Noong na-send mo yung video, hindi tugma oh. So, ano yung mangyayari? Ma'am, ganito kasi ma'am, hindi kasi magpapaliwanag ka pa. So, pag nagpapaliwanag ka, ang tendency baka ang mangyari, baka ano to, niloloko niya lang ako nito. Baka scammer to. Baka iba padalhan ko dito, masasayang ng pera ko. So, ang tendency, magke-create ka ng conflict later on sa mga transactions mo pag hindi tugma or hindi tama yung pangalan na nilagay mo. So, nasundan ba guys? So, yan yung FB name na kailangan natin. So, kung ano yung pangalan mo sa mga IDs mo, so, yun din yung ilagay mo sa Facebook mo. So, number four, work. So, pwedeng maglagay ka ng work. So, it's either
name of your team, pwedeng lagay mo business, coach, online entrepreneur, or etc. So, kagaya kay Mentor Brian, nilagay niya endorser, content creator, financial advisor, entrepreneur, founder, InsurTech advisor. So, yan yung ano natin, yan yung pwedeng ilagay. So, pwedeng ilagay mo online entrepreneur, pwedeng ganon, financial advisor. So, depende sa'yo. So, pwedeng mo ilagay yung work din na yan. So, lastly, number 5, pin post. So, ano ang mahalaga ng pin post? So, kung titingnan natin, kung natitingnan mo dyan yung Facebook mo, punta ka sa profile mo mismo. So, tingnan mo kung may na-pin ka na post. Ano ang importance ng pin post? So, pin post, pwede kang maglagay ng your story, income achievement, and community. Ano ang importante ng pin post? So, ganito guys. Kunwari, may nag-house sa'yo sa TikTok, sa kung saang mga social media, kagaya din ng ads. So, ang tendency kasi, sabi ko nga sa inyo, ang mga prospect na yan talaga, honestly, most likely or higher percentage, before yan before yan mag-message sa'yo, i-check muna yan yung profile mo. So, ano ang malaga sa pin post? Sa pin post kasi, iba usual, ang pinaka-maximum na time na nabibigay ng tao sa pag-scroll-scroll, pag mga busy, it's only 3 minutes. So, the most likely 3 to 5 minutes. So, syempre, paano masosolve or paano ka makakapag-gain ng trust? Paano ka makikilala ng clients mo even hindi ka pa niya kinakausap? So, that is importance of pin post para pag-scroll, sample, nag-house siya, lipat mo dun sa Facebook mo, sa Messenger mo. So, pag nag-check siya ng Facebook, di ba, usual, i-check na yan, profile picture mo, cover photo mo, pangalan mo. So, pag check ng pangalan, okay, si ano pala to, ganito, maganda profile picture, maganda pala babae na to. So, pag tingin niya sa pin post, nakita niya yung ano mo, yung naipin na post mo doon. Sample, community, or nakita niya, sobrang dami pala nila, hindi lang pala siya mag-isa. O kunwari, pinost mo doon, checkin mo, ay, kumikita pala talaga yung tao na to. O, sample, story mo, nilagay mo, ay, grabe yung transformation niya, oh. Yung from dating construction worker, ganito na yung kinikita, ganito na yung resulta. Dating empleyado, OFW, nakapag for good. Lagay mo sa pin post mo. Siyempre, pag nag-scroll yan, ay, okay, ito pala nangyari sa kanya. Grabe yung transformation niya. Maganda pala talaga negosyo na to. So, siyempre, yan yung iisipin ng clients, prospects mo. So, ang tendency pag ganon, siyempre, sige, maghaw na ako. Kasi nakita niya na eh. Sold na siya eh. Hindi niya na kailangan mag-scroll pa pailalim. Ano kaya yung post na to? Ano ba itong mga pinopost niya? So pag may pin post ka, sa pin post mo pa lang, kailangan sold na yung clients mo. So pagkita niya ng pin post mo, wala na. Pagkita ng pin post mo, wala na. How na to? Pay in na to. So ganon. So yun yung ang mahalaga or importance ng pin post. So hoping guys na may natutunan kayo right now sa ating training kasi yung training natin is just 1 hour. So hoping na syempre whatever learnings na meron kayo right now, sabi ko nga wag nyo nang patagalin, wag lang dyan nakastored sa mind nyo, sa isip nyo, kailangan na i-apply natin. So before ako magtapos, so gusto kong iwanan kayo ng isang quote, so let consistency be your superpower. So at the end of the day, syempre maganda yung profile natin. Ito yung ginagawa natin, inaayos natin. Pero at the end of the day, pag hindi natin ginagawa or hindi tayo connected sa ginagawa natin na business or hindi natin consistent na ginagawa araw-araw. So all of this profile picture, all of this cover photo, or lahat-lahat ng meron tayo na gadget, magiging useless to lahat pag hindi natin siya na ma-maximize or hindi natin siya nagagamit sa tama or sa negosyo na ginagawa natin. So, with that, congratulations everyone. Thank you so much sa pakikinig sa training na to and I do hope na yung natutunan nyo right now is I will be happy na makita na may apply nyo to lahat. So, thank you so much and ibabalik ko na sa ating host, Coach Ricky.
Alright, thank you so much, Ma'am Mary Chris, sa napakagandang learnings na natutunan naman namin ngayong araw. And ayan guys, I know na marami kayong na-take down notes about sa social media po ninyo or sa online marketing kung paano gamitin or paano ayusin ng tama yung Facebook. Siyempre, dapat i-apply agad. Check mo na yung profile mo, check mo na yung Facebook mo kung tugma ba yung diniscuss ni Ma'am Mary Chris, kailangan mo nang ayusin, di ba? Kasi napakahalaga ng Facebook natin, yan yung tindahan para maging successful yung ginagawa nating negosyo dito. And syempre, ayan, thank you so much Ma'am Mary Chris. Bago din tayo magtapos, ipa-plug in lang po natin yung next event natin. After ng Facebook advertisement, mag-ready naman po tayo guys dito sa nagti-TikTok. Ayan, sino ba nagma-market dito ng TikTok? Ayan, mas maganda na umattend ka po dito kay Ma'am Girly Bibi, di ba? Makinig ka po dahil dito marami kang matutunan kung paano mo gamitin yung TikTok mo para pagkakitaan. Kaya yun minsan, di ba? Sabi nga, tama yung content na ginagawa natin. Tatlong mali. Bakit hindi ka kumikita sa Facebook at TikTok mo? Kasi yung iba, panay scroll-scroll, pangpalipas oras. Kaya what if gamitin mo ng tama yan? Di ba? Yung Facebook, at saka ito guys, abangan din, mas maganda na irally nyo pa sa mga leaders na hindi nakapasok ngayon. Irally nyo po na maka-attend dapat sa Zoom event natin this coming August 1. Okay? And syempre, meron po tayong assembly mamayang umaga. Ayan, bukas 31. July 31, mamayang umaga. 3 a.m. ng Pinas time, July 31, Quad Force Assembly, mas maganda lahat dito maka-attend, especially sa mga OFW business partners natin para mapakinggan nyo din yung mga updates ng mga founders natin kung ano yung ikakaganda pa ng negosyo natin dito sa Ascendra International. And ayan, Quad Force Masterclass sa lahat po ng mga Titans, Empire International, Manila area, mas maganda. Kung malapit ka lang din naman sa headquarters natin, maka-attend ka